And let that man be as the cities which the Lord overthrew, and repented not, and let him hear the cry in the morning, and the shouting at noontide. Because he slew me not from the womb, or that my mother might have been my grave, and her womb to be always great with me. Sabay-sabay. Wherefore came I forth out of the womb to see labor and sorrow, that my day should be consumed with shame. Let's pray. Lord, maraming salamat sa mga salita niyo, Lord. As we study again this chapter, Panginoon, kita namin ng mga pahiwatig niyo dito, Lord. Tinuturo sa aming prinsipyo. Again, sa inyong lingkod na naman, relate kami sa Kanya. Especially yung mga kalituhan niya rin dito, Lord, mga reklamo niya. Dahil po sa kanyang pinagdadaanan, ba't kayo po yung makita pa rin namin, dapat yung maglingkod na maayos. Kayo po yung totoo at matapat. So, lahat po tayo magtatapos din naman. So, I pray makuha namin to learn. Tiwala sa inyo. Maglingkod ng tapat, even sa mga pagkakataon nga po na makikita namin dito. Pinanghihinaan, yung mga klase ng pagsubok na napaka-hirap, Panginoon. At nakita rin namin yung iba na. Nakita namin yung ngayon, especially yung role ng inyong salita, Panginoon, sa revival ni Jeremiah. Ganun din kami, Lord. Nawa ay mag-bird, Panginoon, yung salita sa inyong sa mga puso. Kami po yung gamitin yun. Lang po, Lord, kayo magpala, kayo manalatin. In Jesus' name we pray. Amen. Ako po na po. Okay, so review natin. As usual, Jeremiah 16 po, no? Our fathers have inherited lies. So, mabigat. So, of course, ang lesson doon, ingat tayo. Yung mga pinapasa sa atin ng kung sino-sino, hindi lahat yan tama. Tingnan natin din. Masyadong maging idol yung mga sinong tao, no? And then, sa Jeremiah 17, trust the true Sabbath. Of course, medyo doctrinal yan sa Sabbath. And then, sa Jeremiah 18 naman, as seemed good to the potter. So, ito yung classic parable. Or actually, hindi nga parable. Yung nakakita niya, pinapunta siya doon sa potter's house. Then, may natutunan siya doon about the potter, nasisira, binubuo ulit, ang Diyos ang dapat masunod, no? Hindi tayong tatampo, ang Diyos ang malusunod. Ngayon, yung clay, hindi kasi gumagalaw yun eh. Tayo, nagdi-decide tayo. So, pero still, kung ano man ang mangyari, wala nagko-quote ng Romans 8:28, no? Sobrang ano ba yan? Gas-gas na, oh. Maganda pa rin eh. 8:28. Ready, go. Ayan. And everything. Hindi, sorry. Ay, nako. Ayun, and we knew. Ano? All to... Ayan, basahin na lang natin. Hindi ko rin makuha. 8:28. And we know things work together for good. Ayun. So, kung sakali man yung ating, alam mo na, buhay, business man niya, kalusugan, sumemplang ng konti, parang clay nga, di ba? So, ang Diyos pa rin mag-aayos. Yun ay kung mahal natin ang Diyos. Yung problema sa iba kasi, pinuputol nila yan sa unahan. Okay? Kung siguraduhin mo mahal mo ang Diyos, mamaya dito sa Word of God na naman tayo dito sa Jeremiah 20. Okay? And then, last week, pat pa rin, no? Pero ang title natin, His ear shall tingle. Kaya makikita natin yung resulta dito actually sa 20. No, sa last week, talagang yung preaching ni Jeremiah, narinig naman, pinarinig niya eh. At matindi yung kanyang preaching, talagang nagpantig yung tenga ng mga nakarinig. Especially, itong mamaya makikita natin, si Pastor. Pero, yun, may pot din dun eh. Di ba? Yung binasag. So talagang ito po minsan mga... Kaya tayo maingay ba tayo dapat? Sa akin sakto lang kasi may mga kilala din ako sobrang ingay naman. So okay din yung para maprovoke ba yung ibang mag-isip. Amen? Kasi pag kanya-kanya religion, tapos walang pakialamanan, ganyan yung mga, kahit mga Baptist eh. Ganun ang philosophy nila. Walang pakialamanan.
Church mo yan, dito sa amin, hindi na ayaw pag-usapan yung doktrina, medyo may mali, ganyan. Para nga makorek. So, ganun po yung nagiging attitude. Naggalangan na lang, walang pakialamanan. Hindi ganun si Jeremiah eh. Kasi nga, may pinapasabi yan Diyos. Ang Diyos naman, laging relevant siya. Ibig sabihin, kaya pag may pinasabi siya, may pinagawa sa atin, hindi yan something na, by the way, pwede mong malaman kung yan ay kalooban talaga ng Diyos. Kung may isa pala, may ginagawa ka o yung iba, na wala namang epekto, wala namang resulta, especially walang relevance nga, no? Parang walang malinaw na patutunga ka. Talaga may religion, ano ginagawa nila, ang ano nila, anong pinagawain nila? Catholic, for example. Diba? Wala eh. So sinasabi nila, kaso nag-evangelize ba sila? Mali nga, hindi nga sila ligtas eh. Kasi yung pagandahan naman ng building, mahangaan lang, so walang kwenta. Alam mo agad, di kalooban ng Diyos yun. Si Jeremiah, yung inutos sa kanya, talagang masakit nga nung pipintig yung tenga ng makakarinig. Kasi gano'n ng Diyos, hindi siya yung tipong, kahit yung preaching natin dito, napansin nyo naman eh. Hindi pwede yung nagbobolahan lang tayo. Yung mga tunay kaso ngayon, medyo ano na kasi siya. Pero minsan mabanat pa rin yun, narinig ko eh. Ramdam ko pa rin. May mga tao kasi na talagang nasanay lang na attend. Salamat naman uma-attend. Kaso nga, may nababago ba sa buhay natin? Ngayon tanong. Kasi minsan, gano'n ang tira ng kaaway. Kasi ibang preacher din, parang tinotolerate. Parang okay lang lahat ng bagay, parang gano'n. Walang problema. Sana nga, ang tanong, gano'n ba? Balik tayo kay Jeremiah, gano'n ang ano niya, banat niya. Kung ano yung pinapasabi ng Diyos, of course, katulad niya, magsasalita ka ba kung alam mo naman na yung makikinig, wala silang pakinabang sa ano mo? O sana hindi tayo gano'n. Amen. Soul winning, kaya tayo ay confrontational, alam natin yung ating mission. Kailangan na maligtas, di ba? Hindi yan something na pwede kang blankohin lang ng, lahat naman ligtas sana lahat naman gusto doon. Kaya papayag ng gano'n. Hindi kayo galit naalalayan na nga Kaya never yung tolerate yung gano'ng idea. Okay, so dito tayo. Kaya ang subtitle pala last week is Truthful Words Get Response. Sino na gano'n? Ano ba yun? Pulbo? Alcohol? Parang pulbo Hindi pulbo. Nakakaano daw kasi yung pulbo ngayon Actually, matagal na. Yung tag, nakaka-cancer ata. Sabi. Anyway. Balik tayo dito kay Jeremiah. Alala ko lang. Okay, so nagpantig na nga talaga. Pero ano nga unang napansin ko dito, sabi dito, now Pashur, sino si Pashur? Dito lang po siya nabanggit. Do yung isang Pashur, alam ko ibang tao rin yun So una, sino siya? Pag anak ka ng priest, katulad Jeremiah, ano rin yan Levite din yan Priest din yan, di ba? So, ibig sabihin nito, mamaya makikita natin talagang mga kamag-anakan niya, especially mamaya, no? So, anong ginawa ni Pashur? Narinig. So, pinakilala muna dito, siya ay priest, anak ng priest, and also chief governor of the house of the Lord. So, pag narinig mo priest sa salita ng Diyos, ano dapat ang reaction mo? Ha? So, kahit sa atin dito. Pag narinig mo yung salita ng Diyos, kung maayos ka sa Diyos, maayos dapat yun, natutuwa ka, di ba? Ito, pansinin nyo ito pa yung governor. Kasi mataas ang posisyon. Ito kaya naalala ko nung si John the Baptist, si Jesus mismo. Sino yung mga talagang kalaban niya? Yun. So narinig siya, sabi dyan, then smote Jeremiah. Yung sinupok, sinapok, pinukpok, sinapak, di mo alam basta smote. Hindi mo alam kung siya mismo and put him in the stocks. Ito yung gusto kong pakita sa inyo.
Kasi medyo hindi kasi sikat na to eh. Hindi nyo alam yung stocks. Ayan. Hindi, stocking. Marami kasi meaning stock eh. Sa Bible, isa sa mga stock yung puno o yung kahoy. Ito kaya stocks din ang tawag doon dyan. Ayun, kahoy kasi yan eh. Kaya nakita nyo naman kung saan ginagamit, di ba? Iba, dinalagay nga dito sa ulo yan eh. Pero tinignan ko sa definition din lalo sa Bible, ito madalas yung si Paul and Silas na ganyan din sa Acts. Okay? So masarap ba yan? Ano minamanicure? Nakakangawit yan, nasakit niyan. Di ka nakakalaya, di ba? Eh lalo na daw hindi ko na nakuhaan yung ibang stock eh, yung yan, nasa ulo. Yung iba doon, ngalay ka doon, yung iba naman, hindi, parang may parang nasa table. Diyan ka, di nangalay ka noon. So kaya mamaya makikita natin galit si Jeremiah dito. Ikaw ba naman? Hindi sinabi kung ilang siya doon, araw, no? So buti sinapak siya, nilagay siya doon. In the high gate of Benjamin, which was by the house of the Lord. So mas malapit pa sa temple. By the way, sabi rin ng iba, yung kay Paul and Silas, nasa kulungan sila eh, parang ito. Minsan daw, nasa labas yan. Kasi hindi ka na makakatakas eh. So, anong gagawin sa'yo pag nakakita kang ganyan? Wala kang kalaban lang, pwede kang asarin. Kaya daw ginagamit niya talaga para mapahiya yung kinulong. Okay? Kaya babalikan natin to. Sabi dito, ayun, nilagay siya doon, malapit sa temple or house of the Lord. And it came to pass on the morrow that Pashur brought forth Jeremiah. So, pinalis naman agad, no? Kasi nakakangala yun. Pero sabi ni Jeremiah, then said Jeremiah to him, the Lord hath not called thy name Pashur, but Magor Misabib. Alam mo ba yung... Sa Bible, define naman yung tinignan ko dito. Pero andito na rin, no? Sabi dito, for thus said the Lord, behold, I will make thee a terror to thyself, and to all thy friends. Ibig sabihin ng Magor Mishabib, kasi parang terror sa paligid. Okay? Tama nga naman, ikaw, wala kang ginagawang mali. Salita ka lang salita ng Diyos. Binaril ka o something, di ba? At naalala ko si Jesus, sabi niya, kung ginawa nila, if they do this in the green tree, how much more in the, ano ba yun? In the dry. Naalala niyo ba yun? Iniiyakan si Jesus. Nakakaawa naman talaga, di ba? Hinataw-hataw. Kaya sabi niya, bakit ako iniiyakan nyo? Kung ako matino, ginawa nila sa akin to, ano sa palagay yung gagawin nila sa'yo? Anong ganun sinasabi ng Panginoon dun? Nakikita niyo ba yun? So, andun po yung pangunawa natin dapat na ang Diyos ay patas. Pag may ginawa kang mali, sigurado yung consequence niyan. Yun ang ibig sabihin dito. Kaya, sinabi rin niya dito, and they shall fall by the sword. Ano mangyayari sa kanila? Mamamatay sila. And thine eyes shall behold it. Anong kinalaman nun? Ito na naman tayo. Lumana talaga ito. So, nakalala ko si Zedekiah na naman, no? Zedekiah. So, ganun po yung si Zedekiah na pinatay yung anak niya sa harapan niya. So, parang torture yun, di ba? Lalo yung mahal mo, papatayin sa harapan mo. Yung ayaw mo, papakita pa sa'yo. Ganun yung mga terorista eh. So, mangyayari daw yun. They shall fall by the sword of the enemies, and the eyes shall behold it, and will give all Judah into the hand of the king of Babylon. Basically, ito na yung sinasabi niya nung una pa lang. Sa Isaiah din. Okay? So, halos walang bago dito. Ang napansin kong bago dito, yun nga, ang sinasabihan dito si Pashur. So, ang nakikita ko dito, yung iba talaga hindi naniniwala sa mga prophet. Kaya nga matapang pa eh. Kung naalala nyo, binasa natin, di ba, nung ginawa sa Jeremiah, parang nakakulong na, binasa ni Baruch. Ang ginawa, sinunog. Yung una, nanginginig yung iba. Pero yung hari, nung sinunog niya, gusto hindi naniniwala sa propeta. So, anong later, sila ay nasakop. Nangyari exactly yung sinabing mangyayari sa kanila. Okay?
Yon. And he shall carry them captive into Babylon. Again, walang bago dyan. And shall slay them with the sword. So again, hindi lahat pinatay naman sa Babylon, ha? Pero itong mga pinapatay, yung mga opisyalis. So kaya, yun ang sinabi ni Jeremiah. Again, ito pa isang napansin ko dito. Pag kayo, kunwari, ginagawa kayo ng mali, manapansin nyo ba, hindi naman nagsabi to si Jeremiah ng gusto niya lang, eh. Diba? Ito na nga yung sinasabi sa kanila na, eh. Matagal na. Pero ang mga warning nga doon, yung iba, hindi na mapatay, iba, may bilang gulang. Pero si Pasio, isa ka doon sa papatayin. So, nakita niyo yun. So, anong relevant sa atin yan? Kung gusto luinin ka, minura ka, may sumpa ka pa bang pwedeng dyan, kung impyerno na nga yan? So, huwag kayong mapipikon. Pero, allowed po tayo na sabihin yun. Di ba? Minsan, pag talagang sobra na, at parang walang katakot-takot sa Diyos. Amen? Amen. So, baka sakali na matakot yung mga yan. Yan ang lesson doon. By the way, ang first point ko pala dito, ito nga si Passion, no? Siya yung dito eh. Talagang sinundan siya ng kwento. Kaya, ayun. So, sana napansin niyo po sino yung unang mga yung mga ordinaryong tao. Siguro nag-iisip. Yung nagsalita lang naman si Jeremiah eh. Totoo kaya yun? Hindi. Di ba? Yung iba doon, kung talagang nakatutok din, may takot din sa Diyos, yung sinabi ni Jeremiah, yung sinabi ni Isaiah. So, hindi kayo maniniwala doon. Pero pansinin nyo, ang galit sa kanya yung mga religious leader nga. Kaya number 1, enemies burning ang masabi ko yung title? Hindi pa, no? Sa verse 9 po, no? As a burning fire shut up in the bones. Yan ang title natin ngayon. Ngayon, tinignan ko kasi na-preach ko na pala yung bandang una nun. Okay? Ang title natin last time is Mine Heart But His Word Was in Mine Heart. Okay, medyo matagal na, 4 years ago. So, pero, syempre, chapter by chapter tayo dito. So, pero focus na natin, ano yung nagliliyab sa puso niya. Ito yon, as a burning fire. So, hindi naman fire, pero as. Kagaya ng apoy. Okay? Kaya yung tema natin ngayon, yung burning. Sino nang nakasunugan dito? Wala naman sana, no? Napasok ka na ba? Ba't yung mga apoy yung hirap patayin minsan, no? Bakit? Kaya nakakita kayo ng dapat yung palang ko, eh. Pag talagang nag-apoy yan, ang hirap basta-bastang maapula. Kahit ang dami mong tubig. Ba't gano'n, no? Kasi tayo hindi na nakakita na masyadong malaking apoy pa. At meron ding init na nakikita natin lagi sa YouTube, di ba? Pinaglalaroan lang itong mga ito eh. Yung mga metal ball. Kita nyo ba yan? Kung saan nilalagay. Pati lava, nilalagay sa salamin. Maganda rin lesson yun eh. Nilagay sa yelo. Kita nyo yan? Bago siya lumamig, ang lalim ng kanyang, di ba? Pero kung tubig na mainit lang yun, hindi ganun eh. Pero pag nagbabagang metal, ano nangyari? Talagang bumaon. Tapos pa siyempre, pag gumagano pa, kahit yelo yung nilagyan niya. So gusto ko ng point dito, pag may bagay na nagbabaga talaga, mahirap i-deal. Amen? Pero mamaya may positive dito eh. Pero doon muna tayo sa mga negative. Kaya nakita lang dito, talaga nagbabaga yung anger, no? Enemies burning anger against the servant of God. Yung title natin, topic natin dito, yung servant of God. Para makarelate tayo. So number 1, dapat alam natin na may galit sa paggawa ng salita ng Diyos. O ng kalooban ng Diyos, I mean. Huwag kayong magugulat. Actually, dapat ina-expect nyo na yun. Kung sa libutan natin, di ba? Subukan nyo sa Facebook mag-warning doon. Yung sakto talaga, hindi yung random. Yung talagang warningan mo kasi dahil sa ginagawin ito, asal na asal pag nakakita yung Catholic na talagang pinapahaligan pa yung santo doon sa, yung paapano santo sa bata. So, sabihan mo yun, anong mangyayari?
Lalo yung talagang mga panatiko, naniniwala sila dun eh. Anong pakialam sa amin? Nag-aaway kayo nun. Eh kaso hindi tayo pwedeng tahimik lang din. Kaya si Pashur, nagsalita lang naman si Jeremiah, kung ayaw mong makinig, huwag kang makinig. So bakit? Kasi sa puli. Ano po yung enemies burning anger against the servant of God? Pag totoo, by the way, pag wala nagagalit sa'yo, huwag yung gagalitan na para lang yung galit sa'yo. Ha? Pero, sa totoo lang, pag talagang lingkod ka ng Diyos, hindi mo, even mga lingkod na Diyos din. Eh bago lang ako, yan ang na-witness ko agad eh. Talagang, ano ba to? Hindi ko maintindihan. Kala ko may mga pagsubok sa buhay na mahirap eh. Paano pag lingkod din ng Diyos yung tumitira sa'yo? Ang gagawin mo? Sige nga, malilito ka. Gusto mo sumuko, gusto mo mag-back out, gusto mo magpalamig na lang. Pero hindi. Si Jeremiah, tingnan natin, sinapok siya, ginapo siya, paglaya niya, sa kanya pa sinabihan ng ganun. So, gaano katapang tong taong to? At again, hindi lang yung sa galit lang. Kasi yun nga na-imagine ko una dito, kung galit lang siya, di sinumpa niya, Lord, patayin mo na to, para si Elijah. Di ba? Oh. Kaya siya, yung tama lang, kasi yun lang naman na sinabi sa kanya ng Diyos. So, ganun din tayo dapat. Ano balik tayo dito sa yun nga, burning anger ng mga kalaban ng Diyos. At again, ang ano natin na note dito natin, mga ano pa to, supposedly, mga priest. Huwag kayong magtataka. Yan ang isa sa mga style niya mga yan, magdadamit ng ganyan, tapos siya yung magtitisod sa'yo. Mga ginagamit ng demonyo, mga bihis, tupa. Pero, sabi nga ravening wolves in sheep's clothing. Ang galing ng mga ano ng Panginoon eh. Saktong-sakto yun. Hindi yung sinabi ng Panginoon, winawarningan tayo. Yung iba dyan, pabanal-banal. Pero yung balak, yung purposes niya, kalaban ng salita ng Diyos. Okay? Yung nakita natin kay Passion. At ano pa? So yun. So sabi dito, moreover, hindi lang natapos dun eh. Napapatayin kayo. Moreover, I will deliver all the strength of this city and all the labors thereof. So ito yung nakita ko medyo bago dito sa mga passages na to. No? So, kasi itong mga next na sinabi, precious things, treasures of the kings, matagal na sinasabi yan eh. Ayun yung unang manghihinayang ka eh. Di ba? Yung kayamanan nito, inipon nito, dahil sinakop nga sila, aalisin yun. Pero napansin ko yung unang dalawa, strength tsaka labor. Ano nagsabihin? Nung kasi nga, alipinin sila. Alis sa panahon natin, ganyan kahit hanggang ngayon eh. Bakit yung mga, nakita ko tuloy, narinig, na-LSS na naman tuloy ako dun sa kay Glock 9. Kasi nga, di ba, nauso na naman yung mga corrupt. Ayun, bakit nag-aalis yung mga galing dito? Andun yung pera eh. So, in many ways, alipin tayo pa rin. Okay? Bakit tayo pumapayag? Ito, actually, sinasabi ng Diyos sa kanila later dito, pumayag na kayo, magsumuko na kayo, para hindi kayo mamatay. Ayun ang isa sa mga tema ng Jeremiah. So, ganun pala yun. Minsan, mas maganda sumuko na kasi nga, summarize ko na lang para sa inyo, yun nga, dahil parusa na yun sa kanila ng Diyos. So, ganun din po sa atin. Minsan, kailangan mo sumuko na lang, magpakahirap ka dyan, hayaan mong pahirapan kanila. Kasi, parusa ng Diyos sa iyo yun. Pag hindi ka pumayag, lalo kang mahihirapan. Ako po, paalala sa may share ako sa inyo binili ko pa yun. Libro lang, pero grabe yung insight doon. Chat niyo kung gusto niyo. So, ang dami mong matutunan doon. Pero ang isa sa mga tatanong, anong gagawin natin dapat ngayon? Kung loko-loko pala yung gobyerno. Tama bang patayin natin lahat? Siyempre, hindi rin. Kristiyano ka pa, hindi. Kasi malalim na yan, natanim na yan. Parang ito nga systemic corruption, di ba? Yung nasabi lagi. Wala nang magawa tayo dyan eh. So, pero meron tayong magagawa. Ano sinasabi ng Diyos? So, minsan, kailangan mo pailalim, hayaan mo lang sila. May panahon din ng Diyos sa kanila. Ano ginagawa natin dito?
Lagi ko naisip na bakit ang konti natin, sila ang dami, hindi naman ligtas, nagyayabang pa, yung pumakinig, aasarin ka pa. May panahon yan. Tandaan nyo lagi yan, kaya nga medyo na ano rin ako kay Brad. Cloudy, kahit pa paano, lumalaban eh. Nakaka-encourage din. Kasi bakit paano ako mabubuhay niyang ganyan? Positive siya eh, kaya nung naalala ko, kaya nga si Jamie nga, itabaho na. Sabi ko, supportahan natin itong mga to. Kasi, pagdagdag encouragement din. Amen? So, kailangan yun eh. Anyway, yun ang nakita ko dito, yung strength, kinukuha nila yung lakas nyo natin, no? So, yung labor, ganun yun eh. Kaya ang gaganda ng gawa nila, ang gaganda siguro mga Amerikano, pag tinignan mo ito, mga Pilipino yung gumagawa. Kasi nakuha nila yung mga Pilipino. Nagpapadala naman dito, kahit still, siyempre, barya na lang yun. Ang pinayaman nila, yung ibang bansa. Okay yun? So, sumpa po yun, isa sa mga parusa sa Juda. Bukod sa yung mga kayamanan nila kinuha, pati yung tao nila. So, intindihin natin yun. Yan, and then, spoil them and take them and carry them to Babylon. So, yun. So next sabi, and thou Pashur and all that dwell in thine house, inulit lang, makaka-captive kayo, mamamatay kayo doon, at doon na kayo lilibing. Significance of course nun is, kawawa. Pag hindi ka man lang nilibing, di ba? Paulit-ulit niya sa Isaiah, nalala niyo. So libingan natin kung ginagalang yung ating buhay, at least magkaroon ng libing na maayos, pero marami sa kanila hindi malilibing, kakainin na kung ano. At ito ba yung another point dito? Nasa number 1 pa rin tayo, no? Enemies burning anger against the servants of God. So, sabi dito, ikaw at ang mga kaibigan mo and all thy friends to whom thou hast prophesied lies. So, another point dito, pag ikaw, mahal mo yung kaibigan mo, kaya ayaw mo sharean, parang hindi magalit sa'yo. Kung mapunta sa impyerno yun, damay-damay kayo. Ngayon, kung impyerno ka rin, hindi damay. Kung hindi ka impyerno, kawawa naman yung kaibigan mo. Kaya napaka-importante pa pag nag-preach tayo, may sinasabi tayo, hindi kasinungalingan. Ito nga, ang uso nga ngayon, nag-aaway nga, yung sinungaling. Pero mataas na antas na yung away-away. Hindi pwedeng kumparahin sa ibang Pero natututo kasi ako doon, kaya sinusundan ko. So, isang araw sana hindi tayo mag-away-away dito. Pero kung sakali man, mayroon tayong disagreement, pwedeng pag-usapan yan eh. Amen. Yun yung, pero kasi pag sinungaling, yun yung nakakaasar. Nahuli ka na, sinungaling ka pa. Di ba dito, meron tayong mga inaalalayan dito. So, kung nagkakamali tayo lahat. Pero wag mong pa yan. Ipilit mo pa yan, kakatisuran, madadamay pa dyan. Makikinig ba kayo sana ganyan na? Ito, again, ginagawa natin to para sa future natin. Amen. Lahat kayo. Ayaw kung mahaluan tayo dito ng kasi napansin ko sa iba, hindi dinidid, hindi na-address. May dismiss dito, may usapan na dito ng iba. Mahulungkot ako pag nagkaganon tayo. Anyway, hindi natin pero kung sakali man, ayun, yun ang mga resulta ng kasinungalingan. Amen. Damay-damay na sila. Kala niya minsan, pag nagsinungaling ka, ikaw lang apektado eh. Hindi mo na nalalaman, maraming maapektuhan dyan. Kung kampihan ka rin nun, naniwala rin sa kasinungalingan mo, paano na? Diba? Ito yung pinaka-essence dito eh. Nag-preach siya kasinungalingan. Oh. Marami pang tagpo dito, mga prophets mismo, nagsinungaling. Diba, lagi natin nabanggit si Jeremiah, si Micaiah. Isa rin yun eh. Talagang biruin mo, lahat ilang prophet yung kalaban niya, siya lang mag-isa. Si Elijah, ganun din. So, huwag kayong matatakot pag alam niyo yung totoo, kahit mag-isa ka lang. Nakikinig ba tayo? Wait daw, itong giinit talaga ako dito minsan sa mga newsfeed ko eh. Yung mga Katoliko, yung mga hipokrito, alam mo maka-rebuke sa mga corrupt. Alam mo sino eh. Kahit si Elon Musk, may paano-ano rin. Galit kayo siya sa mga bakla, eh siya rin, fornicator yun.
Sira ulo din yun. Si Trump. Kaya ang nangyayari dyan, nililito tayo lagi. Kaya huwag tayong titingin sa mga ganun. Amen? Kaya sa Panginoon tayo nakatingin. Ayan. So yun po, natapos yung point number 1 natin, no? Enemies burning anger against the servants of God. So maglilingkod kayo ng Diyos, expect nyo yan. Huwag naman kayong parang Ghostbuster, ha? Huwag naman. Pero expect nyo yan, para hindi kayo matisog. Ngayon, 7 to 10, nagbago po yung narrative dito. Biglang dinirekta ni Jeremiah sa Panginoon. Basa nyo ka 7? O Lord, thou hast deceived me, and I was deceived. Thou art stronger than I, and hast prevailed. I have been deceived daily. Everyone mocked. Okay, so hindi na po bago to, no? So, pero dito, napakalinaw. Ang sabi niya dyan, niloko mo ako, Lord. So, anong isabihin niyan? Nanloloko ba ang Diyos? Siyempre, hindi. Pero minsan, feeling natin ganun. Kaya point number 2, internal burning struggle of the servants of God. Minsan, intindihin natin. Sabi sa inyo, si Pastor, pag natin, naalala ko, parang minsan lutang eh. Parang tulala lang ganyan. Daming iniisip. Daming problema. Kasi ikaw pa yung mag-preach, dapat ma-encourage yung makikinig. Tapos ikaw, hindi madali. Jeremiah, ang feeling niya, niloko siya ng Diyos. Gaano ka, yun? Kasi sabi dyan, thou art slow. Alam niya naman yun eh. Siguro ang mga prophet, mayroon ding pangunawa yan eh. Pero siguro, nakikipag-ano sa Diyos, hindi kita kaya. Naloko mo ko, parang gano'n. Again, hindi naloloko ang Diyos ha. Feeling niya. For example, madalas kinakatiso ng mga Kristiyano. Totoo naman, pag ikaw nagsipag, nagtapat, di ba? Blessing yan eh. Pagkapalain ka ng Diyos. Yung sa tayo lang, mababaw na tayo sa pera. Pero totoo din yun. Di ba? Ano sabi doon sa Malakay 3:10? Give you all the tithes into the storehouse. At may pangako doon, di ba? Ano sabi doon? If I shall not open the windows of heaven and give you a blessing, that there shall not enough room. Sobrang dami mga blessing, wala ka ng paglagyan. Paano pag 10 taong ka na naglilingkod, Lord, parang wala naman. So minsan, feeling natin, niloloko tayo ng Diyos. Feeling natin yun, pero tayo niloloko ng Diyos. Again, lagi sinasabi sa inyo, ang blessing dito at saka sa langit. Yung sa langit ang sigurado. Dito, pwedeng i-withhold ng Diyos yan. Pero hindi rin. I mean, bibigyan ka niya ng para magtiwala ka sa Kanya. Pag hindi mo naman kaya na talaga, di ba? Bigyan ka ng konting, ma-appreciate mo siya. Ba't ko nasabi yun? Yun nga. So, yung sa feeling natin, tayo niloloko ng Diyos. Never niyong isipin yun. Kasi sisirain yung pinaka-essence ng kung anong karakter ng Diyos. Siya ay matapat. Siya hindi sinungaling. So, kaya nga, makikita rin natin actually dito, di ba? Again, summarize ko na lang. Anong nangyari kay Jeremiah? Nangyari yung sinabi niya. Pinatay yung iba, karamihan na nagapos. Pero siya, malaya siya. At of course, alam natin langit siya at alam natin marami siya reward sa langit. Hindi na sinabi dito pero default yun. Kung naiintindihan natin even sa Revelation, di ba? Sabi ni Paul din, sigurado yun. So, pero balik tayo kay Jeremiah. Kaya, again, ang number 2 natin, internal burning struggle. So, may struggle siya. Kaya, sabi niyo, thou art stronger than I, and has prevailed. I am in derision daily. Everyone mocketh me. So, sino dito yung ayaw kayo inaasar? Sino bang gusto? Di ba? Pero minsan, style ng iba yan eh. Ako, nasanay na lang ako eh. So, totoo lang kasi, ganun eh. Hindi ako yung, dati nalaksin ako mga asal, gumaganti rin ako. Pero ngayon, nung na-realize ko na, siguro may nagbigay sa akin insight na, yun nga, mas maganda, tahimik ka lang, humble ka lang. Makikita mo yung mga maangas, nakita ko rin yun sa buhay ko eh. Yung maangas, hanggang angas na lang. Unless, of course, magbago din, di ba? Pero kitang-kita ko yun, lagi na kwento sa inyo eh. Yung classmate ko dating maangas hanggang ngayon, ganun pa rin. Nagbebenta ng insurance. Sinabi ko lang, ano ba yan? Alam ko na yan eh, no? Galit na galit eh. So, nagbebenta ka, murahin mo yung ayaw lang
Eh, alam mo na insurance eh. Scam yan eh. Alam nyo ba yun? Kala nyo lang hindi. Masaya yan pag nakuha mo. Eh, paano pag nag-default ka? Sige nga. Yan hindi kinakonsider ng iba. Tsaka ang laki ng kinikita nila dyan. Ito ako napunta doon. Ayun. So, may ano yan na... So, inaasar ka. So, wag sanayin yung sarili inaasar kayo kung maglilingkod kayo sa Diyos. Amen? Nabanggit natin kanina, may titira sa'yo. Totoo yun. Totoo yun sa lahat. Sabi ni Paul, all that shall live godly shall suffer persecution. Sigurado yun. Huwag kang titigil dahil lang may nang asar sa'yo. Inasar ka pa lang. Salita pa lang. Iba, hindi salita eh. Talagang physically pag naasar sa'yo. Oh. So, umiwas ka na lang din. Hindi ganun ang gera natin. Amen. Actually, mga ganung bully, yung bullying ganun, kailangan malagpasan nyo yan. Mga insecure yan. Walang anuan yan. Kaya yan, napansin ko yung mga bully lang sa amin, bully pa rin ngayon eh. Ang hirap siya rin nun. Yumamang ka sa kalokohan mo. Paano mo siya i-sharean yun? Natawanan ka nun. O, yan ang magandang example para sa ating mga ligtas. Alam mo yun na hindi yun tatanggap. Yeah. Hindi basta-basta mahirap pa sa butas ng karayom. Alam niyo yan, lalo mga soul winner. Ang linaw, pinahal mo siya pa yung pinuntahan mo. Tapos para kang, ang tingin pa sa'yo masama. So, di niya maging gusto mo yung ganun. Natuloy ko lang ha. So, yan. So, inaasar siya. So, nung una, parang sinasabi lang dito, talagang vulnerable pa rin tayo. Amen? Ako, nag-pray ko rin kayo, pag nag-soul winning kayo, huwag kayong matisod. Kasi alam ko nga exactly, ako kasi nasanay na ako, paano kayo, mga bata-bata pa kayo. Baka sa school nyo, ikaw yung sikat, ikaw yung ano. Tapos biglang mag-soul winning ka, mararanasan mo yung para kang nakakadirin tao, hindi naman. So anyway, sabi dyan, for sins, so again, sana nakukuha niyo yung ano ni Jeremiah. Ano siya, nag-struggle siya. So ito pa, bakit siya minamak? Dahil ba tabingi ang ilong niya? So tingnan natin, sabi dito, for sins I spake. Kailan daw siya inasar? Ganyan, kaya pansinin nyo again, kung hindi kayo solve na, sabi siya, wala kayong ano. Wala kayong illustration, wala kayong pakinabang, hindi nyo maintindihan eh. Iba sa atin, puro takot. Yung mga preaching dito, laging ganun. Kasi pastor nyo, soul winner. Amen? Hindi katulad ng ibang kilala natin, labas sa ilong yun. Kailan ka ulit nag-soul winning? Ayaw mo naman ganun eh, baka lalo mo asaw. So yung kaya pag ikaw, nasa na ba ako? Yan. Huwag kang magpapaasar. Kaya sabi nito, nagsalita lang siya at sumigaw pa. And I cried violence and spoil. Tinutukoy niya ka last time. Na mag-ingat kayo, magsisi na kayo of course. Tumaligod kayo sa kasalanan. Balik tayo sa Diyos. Kasi, may spoil tayo. Pero sabi dito, yun ay salita ng Diyos. And sabi niya, because of the word of the Lord was made a reproach unto me. Sinasabi lang niya yung totoo, yung salita ng Diyos mismo ginamit at alam na niya yun. Kasi, kanari nga, nag-uusap kayo. Okay usapan niyo, pinag-uusapan niyo, games, kung ano man yan, babae, kung ano man yan, school. Tapos biglang pinasok mo si Jesus, makikita mo, magbabago yung ano niyan. Hindi lahat pero yung iba, ganun. Yung salita ng Diyos ang dahilan, bakit siya kinagalitan. Kaya ano dito, hindi ko nalalagyan ng points, pero dapat alam natin yung pag maglilingkod at sinabi yung totoo. Again, even sa unbeliever, sa believer, sa mga kapwa natin believer naman, yung mas malalim na aral ba, eksakto, ayaw din nila yan eh. Kaya hindi ko maintindihan, anong sabi ba naman? Huwag natin pag-usapan yung doktrina, nagdi-divide yan eh. Yung mga unbeliever nagsasabi sa baptist nun eh. Kasi mga baptist na tayo, pastor tayo, ikaw magsasabi ng adopted. Ha? Nakita niyo na port, diba? Nakita niyo yan, ha? Ito, isang salita ng Diyos, ganun ang ginagawa. Kagagalitan ka. Dahil salita, ang yun nangyari kay, And derision na naman, binuulit na naman, inaasar siya. At hindi minsan-minsan, ha? Kaya nakita ko dito, nasa stock siya, malamang ganun. So, inaasar siguro siya doon.
Yan, tapang mo ha, mabasag-basag ka pa ng ano yun ha. Nagitla kami doon ha. Alam, mga preacher din ganun eh. Hindi tipong ano lang, mga kapatid, tayo magano. Hindi, pindagulat yun. Kasi iba sa atin, hindi nag-pay attention. Yun ang alam ng mga preacher yun. Eh talagang napansin naman talaga siya. Ayun, nagalit. Inasal siya ngayon. Then I said, I will not make mention. Ito na. Ito yung point sa buhay ni Jeremiah, nag-give up siya. Ngayon, hindi sinabi kung gaano katagal. So again, pinapakita sa atin ng Diyos kung na vulnerable, tao lang yan eh. Jeremiah. So, ba't sinasabi sa atin? Hindi para gayahin natin, pero para maintindihan natin na may ganun nga talaga. So, ano siya, sabi niya, oh, I will not make mention of him nor speak anymore of in his name. Yun ang naisip niya. Dahil ako ay nag-preach sa salita ng Diyos, therefore, kinagalitan ako. Eh, ba't ko pa i-preach sa salita ng Diyos? Kakagalitan na naman, aasarin na naman ako. Mabuti ko, salita lang yan. Kung yun nga, kung inaalis ka ng opportunity. Di ba? Sino kilala kong ganun din, parang may kinakasaran, may ayuda. May ayuda lahat, kaya wala. Kaya yun eh. Kahit saan, halatang halata mo, mayroong bias, galit sa'yo. Kaya dapat, ano yun, tanggapin mo yun. Pero naasal ka, pero, again, pag sigurado kang dahil yun sa paglilingkod ng Diyos, dapat okay lang sa'yo yun. Okay? So, anyway, tuloy ko lang ha. So, yun, nakikita natin si kay Jeremiah. Ayaw niya na mag-preach. Nag-preach siya, kagalitan siya. So, pero hindi natapos dun eh. So, ikaw, again, kung ikaw ay lingkod ng Diyos, alam mo yung salita ng Diyos, alam mo pinapasabi ng Diyos, malinaw yung instruction sa atin. Alam niyo ba parang saan ang church? Alam niyo ba? Joshua, alam mo? Hindi lang to para may friends, di ba? Hindi eh. Pinakamalalim at pinaka-purpose mission natin, ano, kaligtasan ng mga to. Kasi magtatapos lang lahat yan. So, alam mo ngayon yun. Di alam mo yun eh. Alam mo. So, kaya mo pigilan yun? Ngari, ito, mahihain daw to si Jade. Sandra. Mahihain ako eh. Pero, Sandra, pag hindi mo siniran sila, pupunta sila sa impyerno lang naman. Napayag ka ba nun? Ikaw, Julia. Ikaw, Joshua. Ay, mahihain ako eh. Pupunta sa impyerno. Yung mga tao na yan. Alam mo yun, totoo yun. At may paraan naman, may gospel naman, may knowledge naman tayo. Dito naman salita ng Diyos. May pwede kang magawa. Ito yan, may problema, may solusyon. Kailangan na lang maparating to doon. Okay? Simple, di ba? Eh, kaso nga, pahiya ako eh. Alam mo, ito sinasabi ng Diyos. Mapipigilan mo ba yon? Marami sa atin, pigil na pigil eh. Hindi dapat. Kaya naman, natuwa sa dahil, kahit paano mayroon gano'n. Yung iba naman, sana tuloy-tuloy. Pero again, hindi yung isa, dalawang linggo, isang buwan. Ano yung sikreto ngayon? Nasa struggle pa tayo mamaya. Balikan natin kasi pinaka-main natin eh. Ayun na, sabi niya, but His word was in mine heart as a burning fire shut up in my bones. So, pinipigilan niya mag-preach kaso sinusunog siya. May imagine mo yung binabalik ko kanina yung talaga nag-galiliyab, mainit. Anong gagawin mo? Diyan ka lang. Hindi nga, gusto mong makawala. Balikan natin mamaya, pero basically, sinabi lang niya, hindi ko na rin kaya ito eh. Hindi, ganun pa rin. Ayaw niya, pero hindi niya kayang pigilan. Ayun, and I was weary with forbearing. Kung hindi niya tindihan yun, hindi kasi ginagamit sa ngayon yung forbear. Pag sinabi yung forbear, pinababayaan o dito, hindi ginagawa, forbear. Okay? Hindi niya kayang hindi gawin, basically. I could not stay.
For I heard the defaming of many. So bukod sa salita ng Diyos na talaga nagliliyab sa puso niya, gusto niyang i-preach at kailangan at alam niya yun, naririnig niya kasi yung mga defaming, hindi niyo nabasa kanina, defame, ano yung defame? Yung fame, alam niyo. Tingnan ko para sigurado, alam ko. Kung fame, defamation, di ba? Anong sabihin nun? Paligtaran ng famous. Maliit, sinisiraan, tama. Nagurado lang, yan. To harm the reputation, accuse, yan. So, si Jeremiah, alam niya yung dapat niya sabihin, pero naririnig niya yung defaming, hindi sinabi dito kung sino, pero sino ba yung hindi dapat binabastos? O syempre, ang Diyos. Diba? Pag nakita ito, mga bakla na naman yan, titindi nito eh. Alam niyo yung di ba? Hindi daw nakasuhan yun eh. Hindi mo kailangan asalin si Jesus, bakla ka lang, nakakaasal ka na talaga eh. So, pag hindi ka nagsalita, ang Diyos ang napapahiya. Fear on every side. Kung ano man yun, pero alam natin, lalo yung applicable sa atin again, impyerno. Alam mo yan, yung tao, may takot, mamatay. Kasi alam niya saan pa siya pupunta, makasalanan siya. Nasabi doon, report, say they, and we will report it. Sabihin mo nga, sige, parang yung, kasi diba, nag-preach siya nga, kinaasaran siya. Parang sinasabi niya ngayon, sige, sabihin mo pa ulit. Sabihin ka rin namin. Diba? Ito na yung malupit. Ito yung naalala niyo, lagi kong binabanggit. Ano yung sabihin ng familiar? Familia. Family. So, ang kalaban niya po, hindi lang basta ibang tao. Kung sino mas maharap kalaban, yung masakit sa puso, di ba? Pamilya mo mismo. So again, pasok yan, sinabi ng Panginoon. Ang sabi niya, you shall be hated by your brother, your mother, your sister, Pagka talaga naglilingkod ka sa Diyos, again, huwag mong sasadyain para lang magalit. Obviously, mali yun. Pero asahan mo, purong-puro ka, ginagawa mo yung tama. Dahil na-convict po yung mga yan eh. Alam mo, na-convict. Di ba? Kung ikaw, lasinggero sila, tapos ikaw, lagi kang sober, matino kang mag-isip, trabaho, aral, maayos magsalita, sinasabi mo, ginagawa mo, maayos, tapos sila, walang kwenta, kalokohan, sapul agad yun, di ka mo nagsasalita eh. Amen. Na-convict yun. Kaya ngayon, kahit ka mag-anak mo pa yan, dahil sa patotoo mo palang asar na asar sila, titirahin ka niya. Kaya sabi dito, and all my familiars watch for my halting. Ano yung halting? Hindi lang humihinto yan. Tingnan natin. Pwede yan pag hinto-hinto ng salita, no? Pero, applicable din sa ibang bagay yan. Yan, lack of sureness or effectiveness. Kasi pag hindi ka sigurado, yan kaya special yan, kamali ka, malito ka. Kaya yan ang exciting sa soul winning eh. Tatapatan ka nila kung kaya nila. Kung handa ka. Di ba? Kasi sabi dito, parang kay Jesus din, anong ginawa kay Jesus? Di ba tinatanong siya ng mga mahirap na tanong. Gusto nilang mapahiya si Jesus. Di ba? Hindi ka pa nga 50 years old eh, nakita mo siya, tinatanong sa kanya, tinatanong sa kanya. Nasaan ba ang authority mo? Ganun siya eh. Ganun din tayo. Kaya sabi dito, yung mga pamilya niya pa, pamilya, relatives, o kaya yung mga kapitbahay, parang pag sinabing watch, di ba, tinitingnan, magkakamali din to. Mas matindi pa to eh. Yung talagang hinahantay kang magkamali at, sabi dito, we shall prevail against him, and we shall take our revenge on him. Wala kang ginagawang masama, pero hinihintay kang magkamali kasi nga convicted yan. Gusto nila mapahiya ito. May nagsabi sa akin yan eh. No. Hintay sila hanggang ano. Sana, hindi tayo magkamali. Pero nagkakamali lahat. Pero mayroong solusyon din naman eh. Kaya yung mga hihintay sila hanggang ano. Nalala ko to si Paul. Nalala yung gusto pamatay kay Paul. Hindi kami kakain hanggang patay na siguro yun. Niligtas siya ng Diyos eh, di ba?
Yung cousin niya ba yun? Yung pamangkin niya? Anyway. So, masakit to. Pagka mag-anakan mo pa yung tinitira ka. At hindi lang tinitira. Yung parang nispayan ka na. Nag-usapan ka. Hintayin natin magkamali. Pakinggan natin kung anong ginagawa niya. Pag nagkamali yan, nako, bo-broadcast agad. Pero kung ibang tao, hindi gagawin yun. Ba't ganun? Galit eh. Kaya ito po, tapos na po tayo dun pala sa burning anger ng mga kalaban ng lingkod ng Diyos. Kanina, internal burning struggle naman ng kalingkod ng Diyos. Dito naman, makikita natin, gaganti na ang Diyos dito. Okay? Kaya sabi dyan, but O Lord of hosts, that triest the righteous, and seeth the reins of the heart. Naalala niyo reins? Ano yung reins? Ano yung heart? Puso. Yung heart na tinutukoy lagi pag ganitong talinhaga to, hindi yung puso mo lang na ano, di ba? Bisa yung dalawa lagi yan, tapang or pag-ibig. Pag puso. And yung rain, ganun din niya. Yung kidney po yan. Anong kinalaman nun? Eh, nung unang panahon daw, parang ganun eh. Feeling nila. Oh. So, parang yan daw yung seat of emotion. Obviously, sabi sa atin ngayon, sa, kung saan man yan. Yun ang ibig sabihin sa Bible na pag rains, emotion po yan. Okay? And the heart, let me see thy vengeance on them. Napiko na rin si Jeremiah. Alam mo paano ko inaasa, pinag-upision, sinusolwin ko na nga sila. Ako pa yung titirahin. Sino ang tirahin dyan? Di ba yung COVID dito, parang doon tayo pasayra eh. Eh, ba't sila ba't di sila takot sa virus? Tayo takot ha. Nag-preach pa sila, may sigaw pa. Walang mask. Gusto winning pa. So, hinahantay magkamali. Lord, ano ba itong mga to? Sabi ni Jeremiah, Lord, tirahin mo nga itong mga to. And then, sabi nito dito, nagpuri na siya, sing unto the Lord, praise you the Lord, for He hath delivered the soul of the poor from the hand of the evildoer. So, again, nakita ko naman dito, ulit-ulit, parang Psalms, no? Kasi nga, matutuwa ka talaga pag ginanti ka ng Diyos. Again, pag wala kang ginawang masama, ikaw pa yung tinira. At mangyayari kung maglilingkod ka sa Diyos, asahan mo yan. At huwag kang gaganti, parang Diyos ang gumanti sa'yo. Okay? At wag, naalala ko lagi dito pag sa mga superhero movie, di ba? Tuwan-tuwa, sino yung mga madalas iniligtas doon? Hindi naman yung malalakas eh. Madalas yung babae, mga bata. Parang yun, yes! Tayo pag tayo nangihina na wala kang magawa, tinira ka, pinagkaisahan ka, yan, nangyayari yan, di ba? Ngayon, politika, ganyan yan eh. Pag niligtas ka ng Diyos yan, asaya nun. Amen? Malapit na. Cursed be the day wherein I was born. Ito, iba na to. Ibang tema na to hanggang matapos, no? So, pero, ang point natin doon sa last is God's word burning inside, sorry. Ito na yung pang-last natin eh. Pero God's burning revenge naman against the enemies of the soul. So kung alam mong galit na galit sa sayo, ikaw may internal struggle, pero ang Diyos, kung talaga naglilingkod ka sa Diyos, ang Diyos naman ang galit doon sa mga nilalabanan ka. Amen. So hindi ka dapat ma-discourage. Alam mo yun. Ang Diyos ay hindi nagkakamali, hindi siya huli. Salamat dahil namatay na Calvinist ngayong year eh. Ano to lang, ano pa? Ibuloy, salamat kahit pa paano, nakulong. Yun ang gusto natin. Kasi alam natin, niloko tayo itong mga to. Wala tayong kalaban-laban. Trabaho ka ng trabaho, di ba? Sinong hirap na hirap sa trabaho dito? Di ba? Sila, binubulsa lang nila yung tax natin. Imagine ba yun? May panahon din sila, lalo yan sa impyerno. No? Kaya balik tayo sa ating pinaka-tema. Okay, may burning anger yung mga enemies ng lingkod ng Diyos. May burning struggle yung lingkod ng Diyos. May burning revenge din yung Diyos sa kalaban ng lingkod ng Diyos. Kaya balik tayo sa 9 kanina. Yung gusto kong sabihin, ang tanong, pipigilan mo ba yung burning desire mo? God's burning inside the heart of His servant. Yung salita niya. By the way, ito, kaya nga hindi tayo nagbo-burn minsan. Hindi tayo excited. Diba? Bakit? Kasi wala kang fuel ba? Diba? Nakakita kayo ng sasakyan na walang fuel? Tatakbo ba yun? Kahit anong
Wala pa lang fuel. Ano yung fuel natin? Salita ng Diyos. Kung hindi ka nagkakabisado, hindi mo minahal, hindi mo inintindi, hindi kita asama maging soul winner kang matindi rin. Napabayaan mo lang yan. Ligtas na ako, naka-10 na ako last year eh. Si Jeremiah, gusto niya lang huminto. Dahil sa tindi ng kanyang persecution. Pero, mas malakas pala yung salita ng Diyos sa kanya. Kasi kahit tingnan nyo dito sa chapter 1 pa lang eh. Pinili siya ng Diyos. Naiintindihan, naiinig niya yung salita ng Diyos. Naiintindihan niya, di ba? Tinatanong, ano nakita mo? Nakikita niya eh. Hindi niya perfectly naiintindihan. Kaya kinausap niya, Diyos, ano bang ibig sabihin itong pot na to? Seeding pot. Naalala niyo pa yun. Amen? Amen. Papapigil ba kayo? Sana hindi. Pag kayo inasal, na busy kung saan, gano'n ka busy para hindi ka mag-soul winning? Sige nga. Yan ang tanong ko eh. Salamat mo tayo sa anong tuloy-tuloy. Si Bad pala, pinagpahala rin pala, wala sweldo nun eh. So kulang na lang talagang May iba naman doon, may panahon yun, di pwedeng wala. Sabado, wala kang time. Di ako naniniwala doon. Kulang ka sa burning ng salita ng Diyos. Amen. Nagbabaga ba yung salita ng Diyos sa puso mo? O iba naman, kaya minsan naglilingkod lang. Ang dami ng ganyan, naglilingkod, papogi. Ay, papogi niya, parang sikat siya, ako din kaya. Maubos lang agad yun. Amen. Mapigilan ka rin. Kasi pag isip siya, bahala na, hindi ka na lang sikat. Kung ganun lang ang iyong purpose at yung ang tawag dito, motivation mo, ganun lang. Wala yan. Ang dapat mag-burn sa'yo, mismo mga salita ng Diyos. Sinabi rin yun sa Jeremiah din yun eh. Kinumpara naman sa hammer, salita ng Diyos. Sabihin, hindi ka niya papatahimikin. By the way, kanina nga, hindi ako makakatulog. Kaya umabsent ako kanina. Kasi nga, tagal namin nag-usap ni Van, dami kong iniisip tuloy. Na-encourage ako sa kanila, in a way. Pati ako na yung gusto ko na yung mag-isip para sila eh. Kaya sabi ko yun, alam ka kasi ng trabaho, si mother, ganyan. Natuwa naman. Sana nga, kasi, ano mangyayari sa gawain ko? Tapos yung iba, namamayagpag, papayaman, nangaasar lang. Di ako nakakatulog eh. Nakakatulog ako, alas 6 na. Medyo nilalagnat pa akong konti. Sabi ko, may gagawin pa naman. May problema pa kanina. Bahala na, nagagawin ko. Alam nga naman ngayon, wala akong energy. Nandiyan pa ba kayo? Kasi ang hirap nyo ring pilitin. Yan ang gusto ko sabihin pala, no? Kung puro sigaw lang ako dito, kayo naman, hindi nyo mahal yung salita na nyo, hindi nyo binabasa. Kahit tingnan ko pa dito. Kung yung pepegiin to ha, kaya nga, pang-encourage lang to para matrack nyo yung sarili mo, tsaka yung kaibigan mo. But, parang hindi ka na nagbabasa. Ang busy ka saan? Diba? Yung naman kita, soul winning, busy ka saan? Isang araw lang, 2 oras lang yan. Kung di talaga kaya, another week. Babawi ako. Diba? Linggo, pwede rin. Talagang ikaw si Mr. Busy, diba? Aral, trabaho. Kaya nga binibigyan natin kayo ng ng dahilan. Alam nyo ba ibang pastor kaya di nag-soul winning? Meron sila nakuha meron silang Kung dapat nagpe-prepare ka ng sermon, totoo naman yun. Walang problema doon. Pero ang ganda rin ng technology ngayon. Tsaka pag aral ka, basang-basa ka ng Bible, di ako naniniwala mo ubusan ka. Ako nga, minsan, ang problema ko, saan ako ihinto eh. Diba? Hindi ko alam kung saan nahihinto kasi dahil pang kailangan sabihin. Nakita niyo ba yung mga outline ng ibang pastor? Kulang na lang, basahin isa-isa eh. Diba? Ako, wala nakasulat dito eh. Ewan ba? Halos wala eh. Konting lang kasi lahat yun nasa puso ko na. Amen.
Kasi ang hirap pag-deliver din ng binabasa mo, baka ChatGPT pa yan. AI pa yan. Ang galing yan, ginagawa ko din yun eh. Para lang summarize mo nga tong chapter na to. Baka may na-miss ako eh. Kaso ang ginagawa ng AI niya, kinukuha kung saan-saan yan eh. Kung may bigay sa yung nakakuha niya kung sa Pentecostal, kunwari. Yari ka na. Yung pala ibig sabihin nun, hindi eh. Hindi ka nag-aral eh. So, ang tanong nga, mahal ba natin yung salita ng Diyos? Sinong pipilit sa'yo? Hindi ako. Pwede kitang encourage. Hindi ko pwedeng isaksak sa ano mo to eh. Alam ko minsan mahirap din, pero hindi nga rin eh. Pag nakikita mo, ang ganda pala nito. Ang lalim ng talinhaga. Hindi lang talinhaga, yung prinsipyo. Amen. Tapos ngayon, yung mga, pag tinignan mo yung balita sa labas, bandang lagi siya kwento sa inyo, di ba? Pag ako nag-seminar sa kumpanya namin, inaantok ako, sabi ko, kailan kaya yung punchline dito, yung pinaka bandang dulo. Yun at yun din yun eh, alam mo na yun. Inaral ko na yung Bible eh. Ang problema na sa kanila, parang laging parang plastic parang sorry pero nakakatulong din kasi alam mo na eh. Pag alam mo yung Bible, alam mo prinsipyo ng salita ng Diyos. Amen. Alam mo yun, mahali mo yung kapwa mo. Kailangan magpokpok sa iyo yun. Sa iba, kailangan. Ngayon, hindi ko kayo pipilitin, mga kapatid. Imagine nyo, hindi kayo lingkod ng Diyos talaga, hindi nyo ay pinag-usapan lang kahapon eh. Siyempre, mga batang preacher, magaling naman. Kaso, hindi nila ramdam yung bigat eh. Ng responsibility ng pastor. Hindi nila malalaman yun. Hindi yung pwedeng kunmari yun. Hindi yung pwedeng ulitin copy-paste. Walang dating yun. Pero pag ikaw yung talagang hindi mo alam anong gagawin mo, may problema dito, pati sa pera, pati sa vision nyo, sa natin lumago, may problema pa dito, may bago na naman doon, may tinatamad dito, mayroon ditong pabida, kung ano man yan. So sa atin naman, hindi ko naman nagbaburden, soul winning na lang. Nagpapapigil ba kayo? Sino pumipigil sa inyo? Tanong nyo. Busy ka. China-challenge kahit mga anak, china-challenge ko yan. Hindi ko gusto silang, pwede kong palakihin niya kasi nakita ko din sa mga pastor pag masyadong convenient yung anak nila. Nakakatakot. Nag-a-assume ng ewan kasi tatay niya ginagalang siya rin. Oo, nakong pastor. Hindi, i-earn mo yan. Hindi tayo ganun dito. Amen. Kawawa kayo dyan. Para kayong mga medieval, royalty. Alam niyo ba ginagawa ng mga yan, royalty? Hindi nag-aasawa ng iba yun, sila lang. Kaya ayaw nilang lumabas yung pera nila. Hindi tayo ganun, amen? Ano nangyari sa kanila? Basa ko lang kailan lang eh. Para mga Chinese, yung ganun. Sila mag-asawa para yung pera, syempre. Nepo babies. Ano yun? Nepotism yun, naman. Ganun. Kaso, ang tindi nun yung gene nila. Alam mo, ayaw ng Diyos yan. Sinabi sa Bible. Hindi ka mamamangha sa Bible. Encouragement again to para mag-Bible sa aking Bible. Sinabi sa Bible yun. Amen. Huwag ka mag-aasawa ng kapatid mo, ng pinsan mo. Kasi yung gene pool nyo, sisirain yung immune system. Ang daming masisira. Kaya dapat maghanap ka sa iba. Kung mahirap siya, mayaman ka, lugi naman akong lugi. Ganun talaga. Kaya kasi ito mga anak ko, di ko sinasabihan niya ng dapat, ang yaman. Hindi, bahala sila doon. Nasabi ko sa kanila, tapat sila sa Diyos. Anyway, yung gusto ko sabihin, yun, so, ganun. Maglingkod lang kayo sa Diyos. Huwag niyo masyado isipin yung mga bagay na yan. Nabanggit ko na lang, yung mga elite nga, ganun ginagawa nila. Bandang huli, sila rin yung nagkasakit yung mga hari. To the point na sila magkaanak. At yung anak nila, mga abnormal. Basahin niyo yun. Yung mga problema niya, kahit search niyo lang yung term na eugenics. Eugenics. Okay? Sila lang yung nag-aasawa.
Para the good genes, ganyan. So sa atin, sa soul winning, nagpapayaman ka lang ba? O i-share mo rin sa iba. Hindi mo alam. Okay? Ito, mga tip din sa iba to. Pero, yung seryosoy. Pero iba, baka doon ka rin makakita ng kasi alam ako na. Si Mrs. Iba yun eh. Pero ibig sabihin, na-appreciate ko din yung tao nung nag-soul winning ako. Ang dami mga interesting na tao dyan. Hindi mo kailangan, confine lang sa isang, madami. Pero doon mo nga makikita yun, no? Ikaw yung mag-umpisa. Na alam mo yung kalooban ng Diyos, bahagi mo, ibang tao, ma-attract mo yun yung mga kauri mo rin. Okay? Mga pure din, yung mga hindi, mga panlait. Una, ikaw dapat yung ganun. Nakuha niyo ba? Ayun yun. Kaya tapusin ko na. Hindi ko alam paano tapusin rin eh. May yung pinaka-point ko nung last, ayan, wala tuloy. Ayan. God's words burning inside the heart of His servant. So, hayaan mong pagbagahin mo. Ibig sabihin nun, basa ka lagi, makinig ka lagi, isipin mo lagi, meditate mo. Bakit ganun yung mga, sabi kasi si Pastor June, di ba lang, naging blessing sa akin. Kasi ganun, hindi ko matanggal sa utak ko na itong taon to, boy pa rin. Naglilingkod pa rin. Ay, ano ba to? Tapos nakita ko sarili ko, may mga advantages ako, pero, bahala kayo dyan. Kayo lang yung parang ginagawang minsan yung mga likod na Diyos, utosan. Sila yung sabak mo sa Pero minsan kaya mo rin naman. Why not? Amen? Talaga, actually, masaya yun pag ikaw na yung nasa frontline. Mahirap, pero masaya. Anong gusto mong buhay? Yung hindi mahirap, pero hindi rin masaya? O may hirap, pero may masaya din? Anong gusto mo? Di ba? Exciting pa din, di ba? Ayan. Sige, anong title natin? As a burning fire, shut up. Di ko pala masyado na yung shut up di ba? Parang yan, yung shut up, kasi parang kinulong. Nagbabaga, tapos kinulong mo ngayon. Anong mangyayari doon? Mga tubig. Mga ganun yun. So, parang bulkan. Yan. So, pero ibang sabog yung gagawin natin, hindi pangit na sabog. Sabihin, focus pa rin. Pero yung sabog, makikita mo yan, lagi, excited, no? Hindi mo siya kayang asarin. Ay, nasaro ko, hindi na wag yung church. Hindi na gusto winning yan kasi napaya, sinigawan ko ganyan. Lalo mag-iinit yun. Pag talagang ganun pala, di wag ikaw, sila na lang. Hala ka dyan. Si Jeremiah. Okay? Sana natutunan natin. Ang hirap Kulang ako sa vocabulary, tsaka hindi ko alam. Tingnan ko sa kayo, naantok na kayo eh. Finish ko na to last 4 years ago eh. Sinong nandito na no? 2021. Dito ka na ba nun? Wala pa? Ikaw, 2021. Kaya nga inuulit ko itong mga to eh. Ganun talaga eh. Okay, sige, let's pray. Lord, salamat po Lord sa patutuo ni Jeremiah. Inamin niya, Panginoon, may time. Ang feeling niya, niloko niya. Kami rin, minsan, feeling namin. Dahil may expectation namin, of course, hindi kami perfecto. Hindi na namin alam minsan kung paano kayo kumilos pala. Tawanan niyo po rin kami. Turuan niyo po kami, Lord. Yung mga salita especially, napakapuro nito. Ang dami pong lokohan na nangyayari pa kayo pag yung salita niyo po ay neglect. At napakarami dyan, ginagamit lang, inukuha lang nila yung gusto nila, cherry picking. I pray na kayo po ay hindi ganon. Nakita namin exactly kung ano sinasabi nyo sa inyong salita. At sumunod, natuto, habang sumusunod po ay doon ay kami natutunan ng ibang bagay na dapat tayo matutunan. So I pray na yung salita, Panginoon, hindi kayo mahadlangan dahil ito po ay tunay na nagbabaga sa aming Panginoon. Mahal namin ang yung salita. Mahal namin yung kaluluwa. Hindi kami nadala lang or something sa lakas ng preaching, ano man yan, mapawian. Mahalin namin yung salita. Naipon po mga yan sa tulong nyo. Yung aming effort, Panginoon, ma-directed sa tamang application. Kayo rin mag-provide, Panginoon. Lalarin niyo po yung mga support namin, Panginoon.
The fact na dinala niyo sila sa aking buhay, Panginoon, nawa, Brother Clardy, si Michael, Panginoon, even na sila Rohan, Panginoon, hindi sila madlangan, patuloy lang, hindi madaling gawain, pero rewarding, Panginoon, at tunay na nga po, Lord, kaya maisiyan pag kami naglilingkod sa inyo. So, yung mga pangailangan, bawat isa, kayo pong hihingi namin, kayo po yung magpuno, kayo naman ay tapat, Panginoon. Ganun din sa amin dito, Lord, dahil support kami medyo may kabigatan din, but ano po, I believe ang blessing, Panginoon. So, kailangan po, Lord, ng ating bawat isa, ay matrabaho, pag-aaral, marami pa po gagawin sa inyo, Panginoon, magagabay yung bawat isa. Yung tayo po ulit sa pagkikita namin, kayo manulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.